It's so good to be in the house of the Lord. Walay makakumpara mga igsoon sa tiunay nga kalipay sa dihang naata sa balay sa Dios. Amen? Si Salmista David, niingon siya, better is one day in the house, in the courts of the Lord, than 1,000 elsewhere. Mas maayo pa ang usa ka adlaw diha sa presensya sa Ginoo kaysa sa nilibo ka mga katuigan gawas diha sa iyang presensya. Amen? Praise the Lord. That's why aniya kita karon nakahimo kita sa paghatag sa ato ang pagsimba o pagdaig sa atong buhi nga Dios. Lingiya sa imuhang tapad. Ina Merry Christmas. Pila ka days na lang, no? Kinsay nag-countdown. Nanay ito'y nag-countdown sa Facebook. December 1 pa lang, nagingon dayon siya, 24 days before Christmas. Okay, so nakita nato mga igsoon nga tuloy-tuloy lang ang buhay. Bisan na ata karon sa inani nga sitwasyon. Last day or the other day na ay kanang update sa ato ang local LGU nga naanay case number 9 and 10 sa COVID-19 positive sa atong lungsod. No, dili sila taga dire pero diri sila natali sa ato ang lokal nga munisipyo tungod kay diri sila nag-work, no? And kinsay nahadlok ninyo nga halawa na gyud na nagyoy positive diri. Murag wala naman, relax naman kay mga nawong. No, di na pareha sa una. But we thank the Lord for His protection sa iyahang mga katawhan. Kanunay gayud kita niyang gigiyahan mga igsoon. We may pass, moagi man kita sama sa giawit, ginaawit nato nga, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Amen? Pero dili pod literally nga, nagingon bitaw ang Ginoo, bisag basta na isunog, bantog yug ka. Dili pod hingon ana, no? Tagaanta sa Ginoo kanunay ug giya sa atong mga pag-aangayan buhaton. Praise the Lord. And so, I love the Lord and I want to serve Him with all my heart. That's why I'm here. Amen. Praise God. Abi na ako kaisa lang tong first Sunday ko pawalihon din. Nga naman si Pastor ko, yung mga bayi-baya ron first Sunday ha. So ganinang buntag, ganinang sayo-sayo si Pastor Lonelyn Pod ang nagwali sa first service. But nevertheless, ingon si Pastor Rick, hinahinay lagi istorya kay murag gihangak daw kay ko atong ning agi. Pero I feel so good. Okay? So, siguro kung hangakon man ko, basig mulingkod ra ko. Okay ra mo? Praise the Lord. Sa theme nato for this month of November, kay sa kinatibuk-an nato nga theme for this year is abound, no? And nanatay daghang mga topics, where do we abound? Daghan nata abound in love, abound in prayer, abound in giving and generosity, no? But this last month of the year, ang atoang whole theme is abound in praise and thanksgiving. Kay ting thanksgiving man ro nato, no? Ado naghuna-huna nami sa leadership kung unsay paunsa mahitabo ang atong thanksgiving karong tuiga, natay unique nga pagabuhaton, hopefully ma-approve tanan unya sa special meeting sa council kung unsay pagahimuon nato sa thanksgiving for this year. But for that, ang atong theme for this month is abound in praise and thanksgiving. For this first Sunday, I'd like to share about release your praise and thanksgiving. Kinahanglan natong ipagawas, buhian ang atong mga pagdaig o pagpasalamat sa Ginoo with the emphasis of understanding the power of praise and thankfulness. So in this message, masabtan nato mga igsoon kung unsa naday gahom ning ato ang pagdayig o pagpasalamat sa Ginoo. There is power. Can we say power? Amen. Praise the Lord. I'd like you all to please stand up with me as we read Psalm 104. I think maupod ni ang text ni Pastor Lonelyn kaganina. And this is also what
ato ang kuhaan sa ato ang patukuranan sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nining taknaa. Psalm 104, Psalm 100 verse 4. Enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful to him and bless his name. Amen. Si Sir Lolit sugi akong gihangyo sa abli ka nato sa mga pag-ampo. Tuguri amahan niya ako sa ngayon. I figured God na dapat kami kanina niya ako sa among mga salamat sa mga instruction Lord. I pray na ito na aming mo para tulong sa among pamilya. Para ang mga Kristiyan Amen. Makabalik kita sa pagpanglingkod. Praise the Lord. So, let's abound in praise and thanksgiving for this month. And for our focus this Sunday, again, akong isulti that our main topic is to release your praise and thanksgiving. Ato anang buhian kanang ipagawas, no? Himuong gawas nun ang ato mga pagdaig o pagpasalamat sa Ginoo. Naisaying tanga giingon kung unsa ang nasa kasing-kasing, nasa sulod, no mugawas jud sa panagway sa tawo. Tanawa sa gani, lingia sa gani imong tapad, di ba makita nimo kung unsay naa sa sulod? Ngang gibati niya. Pag stress ang tawo, makita nimo bisag di siya mo istorya, mahibawaan nimo nga stress siya, no? No, atong last Friday, kanang tinuod lang na stress jud ko naghuna-huna ba kay nag-process ko og certificate of acceptance ako ang brother nga muuli na, salamat sa Ginoo. And then kinahanglan mi og sakyanan para mutagbo kay ang LGU nagsulti na wala sila, dili sila katagbo sa Cagayan. So ang driver o ang moadto kinahanglan pa na kukuhaan og at authority to travel. Unya alauna na sa hapon. Asa man ko mangita og sakyanan. Dayon Friday na lang kutob ang office kay Saturday Sunday wala nay office dayon kanang ugma na sa kadlawon sila dapat sunduon. So wala nay time. Ayan, na stress na ko ning gahi na akong tiyan. Ang bata sa sulod mura nagka na siyang naapil na pud siya og ka-stress ba. Dayon anak ko Lord, wala na jud ko kabalog unsay asa mo adto. Kay siguro sa mga 5 ka tawo nga akong gitawagan asking for their kanang sakyanan kung pwede magamit, wala jud. Alas 3 mga igsoon sa hapon na ining abot unexpectedly. Ana din siya, uy, anong stress kayo ka? Imong naong stress kayo. Kuratan ko. Wala gani ko'y giistorya niya. Pero ang iyahang bungad, ana dayon, stress kayo imong nawong, okay rata. Ana na dayon, ingon ko nga, anghel gyud kagi kang sa Ginoo. Ug tuod man mga igsoon, right at that very moment, the Lord provided ang sakyanan. 4:30 nakakuha mi og certification sa medical nga wala na ning hagig barangay. Mura bag ang pabor bata na nana dito tayon. Last minute. Grabe kamayo ang Ginoo mga igsoon when we put our trust in Him sa tanang panahon. Amen? So with that, putting that dito sa ito ang topic nga releasing our praise and thanksgiving
lahi ra nang naka sa sitwasyon sa pagpanginahanglan nga puro kanang pagpanunglo og negative ang imuhang hunahunaon than to think of the Lord and praise Him for what He can do in your situation. Amen? And so, before going farther, let me give you some meaning na akong nakuha gikan sa Webster Revised Dictionary. Nindot jud pud ning pawalihon ta mga igsoon kay maka-research jud ta og makatuon jud ta no. So, dakoy mga gikuha tulo ka meaning of praise. Number 1, to commend na ba ang atong ano? To commend or upload, to express approbation of, to laud applied to a person or his acts. Kanang imo bitaw siyang gidayig no, gisulti nimo ang imuhang pag-express sa iyang gibuhat or sa iyang nahimo. Like for example, uy gupahan ni mud si Nina oy. No, you express kung unsa ang imong nakita of what he has done o unsa ang iyahang nahimo sa imuha. And number 2, to extol in words or song, or to magnify or glorify on account of perfection or excellent works. This is what mao ni atong kanunay gibuhat mga igsoon when we praise the Lord. Mao nang natay praise and worship songs. Kay gihimo nato kining mga pagdayig diha sa mga awit, no? Pagpadako sa himaya sa Ginoo, pagpadayag sa iyang gahom nga iyahang gibuhat. Sa iyang gibuhat, no? You praise, you applaud, you appreciate kung unsay gibuhat mo nang sa atong pagdaig sa Ginoo moingon ta salamat Ginoo sa bag-ong adlaw. Salamat Ginoo sa pagkaon nga niya sa among atubangan karon. Salamat Ginoo sa kaayuhan sa mga balatian. Salamat Ginoo sa kasulbaran sa mga problema. Okay. Praise the Lord. Number 3, to value. Paghatag og dakong pagtagad. Giimo gyud siyang gihatagan og kanang importansya, no? Imo gyud siyang gihatagan og importance in a sense nga dili jud pwedeng dili ka kaingon niya, no? Dili pwedeng magpakahilom lang ka. Right? Dili pwedeng gitagaan ka, nalipay ka din wala ra po kay gihimo. So kita sa mga Pentecostals mga igsoon, muna ang ato mga pagdaig all out ta. Muna ang ato mga pagdaig kanang with all our hands lifting up to the Lord. Sayaw, lukso, di ba? Kay gihatagan nato og mas importansya ang pag-expressar nato ni ana. Lahi ra gyud baya kanang mingong ka nga mapasalamaton ka din, malipayon ka din gaana ra ka. Murag dili jud katuuhan, no? Di ba? Mayon ka nga nalipay ka dayon gatuskig lang ka. Murag pag sukwahi no sa imuhang giingon nga nalipay kayo ka pero imong nawong guol. But when you value something or someone as you express your praise, makita gyud nga malipayon jud ka. Amen. Muna sa ato ang pagdayig or pagsulti sa ato mga pagdaig mga igsuon na makita gyud sa ekspresyon sa atong mga panagway. Mauna nga bisan natay problema, bisan nata sa mga sirkumstansya, murag dili mailhan. Kay ngano man mas napadayag, mas nahatagan natong importansya nga ang Ginoo nga to ang gialagaran o gipasalamatan mga igsuon mo ay nadayag sa ato mga panagway. Dili ang ato mga pagbati sa sulod. Amen? Praise the Lord. So that is praise. Ato ta sa thanksgiving. It is the act of rendering thanks or expressing gratitude for favors and mercy. Mauni ang atong ginabuhat natay mga Thanksgiving celebration, di ba natay Thanksgiving Sunday, pag nakapasarta sa mga exams, teachers board o kung unsa man na nga mga exams atay Thanksgiving, pag mo graduate, natay Thanksgiving, no?
Naikaon, pag birthday na ay kaon. So that's why it is an act of rendering thanks. And then two, a public acknowledgement or celebration of divine goodness. So pag ingon na itong public acknowledgement, mao na makita sa mga tao na mapasalamaton ka. Mao nang magpakumbira ka, bisag gamay lang gud ang imuhang preparasyon, magpakaon ka, kay it is a public acknowledgement of celebration. Dayon kaning divine bitaw nga pag-acknowledge nimo that there is something or someone nga dili tawo nga nagtabang nato para makalingkawas kita, mahimo kitang magmadaugon, mahimo kitang magmalampuson sa atong mga gibuhat. Amen? It is giving thanks to someone divine, balaan nga naghimo kanatong mahimong madaugon sa ato ang mga gibuhat matag adlaw. So that is amo to siya ang mga meanings that I could give about praise and thanksgiving based sa Webster Revised Dictionary nga ako ang gigamit. Now, we have to take note of this. Going back sa ato ang passage mga igsoon, that we have to enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. As we come into the presence of the Lord, diha sa presensya sa Ginoo mga igsoon, diha sa iyahang ganghaan, it's just like coming into this church, this temple, no? Sa atong pagsulod diha sa presensya sa Ginoo. Ang giingon din enter musulod kita diha sa ganghaan sa Ginoo uban ang pagkamapasalamaton ug ang mga pagdayig. Now, putting that mga igsoon, as we take note of this, praise and thanksgiving are vital steps toward entering into the presence of the Lord. Kining pagdaig ug pagpasalamat mga igsoon, gikinahanglan kaayo nga tikang sa atong pagsulod sa presensya sa Ginoo. Every time mo anhita sa church, every time mo ampo ta, nagsulod kita diha sa ganghaan sa presensya sa Ginoo. And it is a different thing when you just stand up diha lang ka sa gawas, di ba? Usahay gani bisag ka nang naka diha sa likod, kanang gawas jud diha sa purtahan, di ba? Napamanay gamayng space din ha sa likod. No, it's a different thing nga naara ka diha sa gawas kaysa naka diri sa sulod, right? So, importante nga sa atong pagsulod diha sa presensya sa Ginoo, naagyod or bit-bit nato ning pagpasalamat, pagdaig ug pagpasalamat sa Ginoo. Another, thanksgiving gets us through the gates, and praise brings us into the courtroom of the King of Kings. Kining pagkamapasalamaton mga igsuon, makalampos pa yun kita diha unahan sa gate. Wala lang ta sa gawas, makasulod pa yun kita diha sa gate. Pero kanang pagdayig, magdala pagayod ka nato dito sa pinaka-presensya sa Ginoo mga igsuon. Amen? Sa iyahang courtroom where He dwells in His presence. Mailhan nimo kung ang tawo ka nang wala lang sa iyahang pagsulod sa presensya sa Ginoo, kay nagtindog siya din ha, nagtindog lang. Taod-taod, nay mahuna-hunaan, nay gipunit. Then, balik na pud. Murag ka nang wala lang bitaw, nagtindog ra gyud. Wala jud nakasulod. So that's why we have to take note that it is important mga igsoon for us to really enter into the courtroom of the Lord, into His place, into His presence. Without taking these steps, we remain outside the courtroom of God. Kung wala ni nga mga pagtikang mga igsuon, kung dili nato ni siya bit-bit ning pagdaig ug pagkamapasalamaton sa Ginoo, naara ta kutob sa gawas. Mura lag wala. Mao nang inig humagsimba, wala ra gihapon. Wala ray mura rag walay nahitabo. No? Pero inig nakasulod ka diha sa presensya sa Ginoo mga igsuon, you are not just standing right at the gate, but kung naimong nasinati ang presensya sa Ginoo as you enter into His courts, paguli nimo, nahurot ang imuhang sudan kay gisungkab sa iring,
Tungod kay gikan ka sa presensya sa Ginoo mo, ana na lang ka sa iring, praise the Lord, kang iringa ka. Pero kung wala ka nakasulod sa presensya sa Ginoo, di ba, makapamalikas ka. Tinuod? Dili. Hamuray makatubag. Di ba inigawas nimo, iniguli nimo na kay ma-encounter mura kag wala gikan sa simbahan. But when you enter into the courts of the Lord because you have this praise and thanksgiving, mga igsoon, bisan pag nahurot imong sudan pag uli, makadaig kag makapasalamat sa Ginoo. Amen? Praise the Lord. So without taking this to praise and thanksgiving, we remain outside the courts of the Lord. Kaya every time mo simba ta mga igsoon, ayaw sugot nga nagtindog lang ka sa gawa sa gate. We really have to enter. Amen? We have to enter into His courts with praise and thanksgiving. Another, praise is to compliment and admire God for all of His virtues and for what He is. Kanang unsa, lahi pa tong worship, kay ang worship kung kinsa man ang Ginoo, He is a holy God. He is the God who makes the heaven and the earth. Ang mga pagdaig mga igsoon, we thank God kung unsa ang iyang nabuhat sa atong mga kinabuhi. Amen? Praise the Lord. Thanksgiving is to express our thanks and gratitude to God for all the things that He has done for you and provided you and me. Sa tanan nato mga pagpanginahalan, gitagbo sa Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Dili man jud malilong mga igsoon sa inyo ang nahitabo sa among pamilya. One of my fears, sukad pa kaniadto is kanang hinana pag nagsakit, asa man ta manguhag igasto, no? Dayon, thinking of all the expenses, mawindang gyud ka. Pero you know what? It is because of the word of the Lord that reminds us that we have a great God who provides everything. Amen. Mga igsoon, we were so amazed. Our family are so thankful sa pagpadagaya sa Ginoo sa iyahang kaybulungang buhat sa pag-provide sa tanang mga pagpanginahanglan. Gikan sa pagka-hospital ni Mami hangtod sa iyang paglubong, hangtod karon sa mga proseso, sa mga adjustments sa pamilya. Dili lalim ang mga kasinatian ug naagian mga igsoon. What breaks our hearts karon nga wala na plaster na si Mami, wala na siya, is to see our dad and our youngest sister nga maginaksanay silang duha din maghinilakay. And so that's why amog yung gihangyo among igsuon nga lalaki nga muuli ay aron mo ay mututok didto sa iyaha. And we thank the Lord because after praying and really asking, ang Ginoo gyud mo ay magapamuhat taliwala sa kanang mga pagbabag sa kaaway mga igsuon. Yesterday na need no nga gikinahanglan sa ilang pagbiyahe para paglakaw, and ako just, Lord, asa naman po may mamunit ani. Yung may lagi sa 1,000, 2,000 ang gikinahanglan. Dili baya. And kanang ako maigsoon nga tuapo dito sa layo, to sa gawa sige gingunte. Naa kay 10,000. Mo yung kamantaw ko mamunit ana dayon karon 10,000. Pero niingon ra ko nga mangita ko. Pero wala isa ka oras mga igsoon, ning text na putong isa ka igsoon nga te, nanay kwarta. Man anak ko asam mo gikan ana sa Ginoo. And dito na ako mga igsoon na pamatudan nga Lord, if we will just put our trust in you, naamo yung kay paagi, pero kami kay usay di man gud ta kahulat no, mga nang manghimo po tag atong paagi ba while waiting, maghimo po tag atong paagi to help the Lord kay dugay. Dugayan ta. Mauna. Pero mura kong naulaw, ingang gani dayon ko ni Pastor kay kukas grabe tanaw basahan ni ilang mga gipang The Lord just provided everything.
kung ang Ginoo mo'y mamuhat mga igsoon mo'y makapugong. Amen. Praise the Lord. So with that, we really need to go back always sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Going back sa ato ang outline, natay dapat masabtan what we need to understand so that we can release our praise and thanksgiving. Natay kinahanglan masabtan. Ngano ang uban di man makapasalamat sa Ginoo mga igsoon because dunay mga kanang misunderstanding or misconception sa atong hunahuna ba. No. Number one, we have to understand the goodness of God's nature, of His nature. Nature sa Ginoo nga maayo siya. Amen? Munang natay kanta bitaw gingon niya, in the good times and bad, nagpabilin siyang Ginoo. Maayo nga Ginoo. Amen? Maunang bisan namatyan ta, bisan nakawatan ta, bisan gibulagan ta, bisan natay mga panagbikil, na ay mga issues, we understood that God is good all the time. Amen. That's His nature. Wala na, di na mausap mga igsoon. Bad man ang atong sitwasyon, pero ang Ginoo nagpabilin nga maayo. Amen. Amen. We have to understand that. Mao na nga bisan na aka sa dili maayong kahimtang sa imong kinabuhi mga igsoon, sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan, we can still raise our hands. We can still praise the Lord. We can say, thank you, Lord, because we know that His nature is good. He is a good God. Amen. Hallelujah. Kung naamay mga dili maayo mga igsoon nga tumasinatyan, it is not the Lord who gave us that. There is an enemy of the Lord nga nahimo pud natong kaaway nga dili siya gusto nga kita magmalipayon. Amen? Maunang maghimo siya dili mga maayong butang sa atong kinabuhi. Remember and understand this. God is good and it is His nature. Second thing we have to understand, aron ma-release nato, mabuhian nato ang kinasingkasing nga pagdaig ug pagpasalamat sa Ginoo. Not only the goodness of His nature, but also the permanency of His mercy. Can we say permanency? Dili mausab ang kaluoy sa Ginoo. Amen? Maluluyon ang Dios mga igsoon. Dili lang silang Brian o ang iyang maigsoon mo ay maluluyon sa ilang apelyido. Dunay Dios nga maluluyon. Amen. Bisag lami na bitaw kayo duklon. Di ba ka nang usahay mayingon ta, Lord, ikaw nagyoy bahala na niya, Lord, nagyoy ko kasabot anak niya. Kung kita lang, kita'y pabuton, di ba kalami, nagyoy kayong bitayon patuwad. Di ba? Kalami, nagyoy kayong sipaon, sumbagon, or kung unsa man. Tungod sa kanang dili nakakasabot sa sitwasyon or sa imong kalagot. But you know what? Muampo ka mga igsoon. Matinga, mahibulong ka sa Ginoo kay bisag unsa ka bati sa tawo o batasan. Kung maluoy ang Ginoo, maluluyon ang Ginoo, pasayloon gihapon niya kumudol diha kaniya. Amen. Praise the Lord. Munang dili ta pwede mahimong Ginoo. Kay ang atong kaluoy, wala sa kumingking sa kaluoy sa Ginoo. Pag nasukuta, diretsong sipa. Wa na. Pero ang Ginoo mga igsoon, He never gave up on us. Amen. That's His mercy. It never changes. Kita kay maluoy lang ta kung luhod. Ungay, kagpasaylo na ako, muluhod ka. Kaluy anti ka. Diba? But the mercy of the Lord gives us everything we don't deserve. Amen? We have to understand that. Though daghan kay mga tao nga giabusuhan ang kaayo sa Ginoo, ang kaluoy sa Ginoo mga igsoon. But we thank the Lord because kanato nga mga nakasabot sa grasya ug sa kaluoy sa Ginoo, wala gayud kita niya gipasagdan. Amen? Bisan pag unsa nato kabuluyago namang gyud tay mga pagkabuluyago no sa tong kaugalingon ba. Nagyud tay own stubbornness. But we thank the Lord because He never let go of us. Kanunay na ako ni gihimong example or illustration mga igsoon.
God holds us because of His great mercy. Siya ang nagkupot nato. Siya ang nagkupot nato mga igsoon. Bisan pag maginahi tag ulo, bisan pag kung saan na tuglugnot sa iyaha, dili gyud ta niya buhian. Amen? Pero kung kita mao'y muhawid, kita mao'y manghawid, pag nahiubos ta, pag nasuko ta, pag naglagot ta, mamuhi dayon ta. Mao nang pag nabulagan ka, nasakitan ka, di na ka musimba. Naapil ang Ginoo, wa na kay bugas, wa ka gitagaag kwarta sa imong bana. Nangaway ka, di na ka musimba. Kay mamuhi dayon ka. Pero you know what? When God is holding us, bisan pag unsaon imong lugnot-lugnot, sige lang, lugnot lang din ha. Patuyang lang sa imong pagbati. But one day, the Lord will bring you back down at His feet. Amen? We have to understand the permanency of His mercy. Maluluyon ang Ginoo mga igsoon. Amen? Hallelujah. We thank the Lord for that. Number 3, we have to understand the immensity. Unahan kay ko sa bagong word nga akong nakatunan. Pero actually, it's greatness of His work. No, the immensity or greatness of His works. Wow. Hilabihan kadako ang buhat sa Ginoo mga igsoon. How great are thy works, O God. Maadto ka sa mga lugar, bitaw, ma-amaze ka sa mga views, sa kanang kanindot, sa mga talan-awon, mga igsoon, makita nimo kung unsa kadako ang buhat sa Ginoo. Amen? Bisan pagtan-aw nimo sa imong kinabuhi, sa imong kaugalingon, pagtan-aw nimo sa kinabuhi, sa imuhang minahal, sa kinabuhi mga igsoon, you will see how great is the work of the Lord. Amen? Dalaygo ng atong buhi nga Dios. Excited kay ko per me every week as I count on the weeks no sa amuang baby. This week will be turning 31. 31 weeks, 9 weeks to go. And I could just say, Lord, grabe giunsa ka nimo no. And His works are great. Dako gayud kayo ang buhat sa Ginoo mga igsoon. Mauna nga kung unsa man ang ato mga atubangon nga mga pagpanginahalan og problema, we have to remember that we have a great God. Amen? Doon na tay dako nga Dios. Kung doon na kay dako kayong problema igsoon, ing na ang problema. Hey, big problem. I have a bigger God. Amen? Mas dako pa ang akong Ginoo kaysa problema nga dako. Amen? Praise the Lord. We have to think and understand that we serve a great and mighty God. Amen? So, importante kayo nato ning masabtan mga igsoon that before we can release our praise and thanksgiving to the Lord, we have to understand His goodness. We have to understand His mercy, His greatness, His great works in our lives. Amen? Palakpakan nato ang Ginoo niya na mga igsoon. Another point number 2, kung natay dapat masabtan mga igsoon so that we can release our praise and thanksgiving, there are also hindrances. Do na po'y mga nagbabag niini. Na dili nato mapagawas, mabuhian ang atong mga pagdayeg ug pagpasalamat sa Ginoo. What are the hindrances to release our praise and thanksgiving? Number 1, the habit of looking too much at other people and too little at ourselves. I have taken this text from Jeremiah 31:3. The Lord appeared to us in the past saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Kanabitang usahay mahimo natong habit ng maulaw ta sa atong kaugalingon. Kay itum ko siya puti. Siya gwapog ngipon, ako pangag. Parehas na ako. Oh, dayon taas siya, ako putot. Ano mga hingun-ana bitaw? Gwapo silag balay, kami walay balay. Daghan siya kwarta, ako walay kwarta. Kung inana ang atong kanunay hunahunahon, di gyud ta makapasalamat sa Ginoo. Di gyud ta makadaig sa Ginoo. Amen. Pero sa Ati Emmy, kulot na siya buhok, ako straight. So,
Though there is a passage also that says, consider others better than yourself, no? It's a different thing. Lahi po to siya mga igsuon nga paagi. Pero like, but at this, looking at this time, kanabang mutanaw nimo sa imong kaugalingon nga wala iya mo, no? It stops us, nagpaundang nato sa pagamapasalamaton sa Ginoo. So that's why we have to stop this bad habit of looking too much on others. Dayon, maliit na to ang atong kaugalingon. So, babag na siya nga dili ka makahimo sa pagpasalamat sa Ginoo, sa pagdaig sa Ginoo, mga igsoon. Another hindrance is letting the mind dwell too much on the dark side of our experience. Kanabitang nasakitan ka karon. Unya na-realize nimo nga that was 5 years ago pa di ay. Wala pa ka move on. Hangtod ron. Linyagan ni mo tapad, nag-move on na ka. Basig na apay, wala na move on diha. Kami ni Pastor Rick, mga igsoon, I've learned, namang yun na siya din ha. Sa una, mga bata-bata pa mi sa among relasyon, matingala na siya, anang pagmata sa buntag, lami kayong, good morning, I love you, pagkataod-taod, nawala na. Ano siya, uy, naunsa may nahitabo. Nga nung kaganina, may pamangking I love you karon, wala naman sa mood. Ano din? Kaya nahinumduman ako balik kung unsa ito nahitabo gabi eh. Dahil mana siya per me. That was yesterday, last night. Gahapon ratuwa na to'y labot karon, lahi na ron nga adlaw. Dugay kay ko kasabutan na, dugay kay ko ka-learn. Nga, lahi na tong kagahapon, wa na to, ay na tong dad karon, lahi na rong adlawa. Pero kay bisag kagahapon na to, na ato ni agi pa tong tuig karon, mo pag gihapon imuhang gikuptan. Dili jud ka kalimut. Diba? There is a verse in Isaiah 43:18, forget the former things, do not dwell on the past. Amen? Inay mo hang tapad, kalimti na tong gahapon, lahi na pudron ha? Bagong adlaw na ron, amen? And sultihan to mo mga igsoon, I've learned that kanang dili dayon-dayon. Pero sa dihang atong ipailalom, ang atong mga hunahuna o pagbati diha sa pulong sa Ginoo, mga igsoon, duna gayoy gahom ang pulong sa Ginoo to change our hearts. Amen? Forget the former things. Isaiah 43:18. Do not dwell on the past. Kung ang past paghihapon imuhang gikuptan, mga igsoon, no wonder di ka kabalo mo daig sa Ginoo, di ka kabalo mo pasalamat sa Ginoo. Kay magbabag na nimo sa imong pagkamapasalamaton diha sa Ginoo, sa imong pagkamadayigon diha sa Ginoo, mga igsoon. It hinders you to really give praise to God and give thanks to His name. Number 3 of these hindrances is relying on our own, what we have, that is or others, no? Or na siya. What we have or on others. Usahay ka nang nakoy makita daghan sa Facebook nga mo post bitaw og pictures sa family, dayon ibutang my everything. Di ba? My everything, my all in all. So I was tempted to tungod ana mga igsoon, I think of the Lord. Lord, kung mingon ko my everything, kining mga tawhana, kining mga butanga, unsa man di ay ka. Diba, when God is our everything, mga igsoon, above all the things we have diri sa kalibutan. Amen? Dili ang ato mga kabtangan, dili ang mga tawo, dili ang bana, dili ang asawa, dili ang mga anak, dili ang mga treasures diri sa kalibutan. It is God. Amen? It is God. Yes, we are happy. We are thankful for the family. Mapasalamaton ta sa pamilya, mga igsoon. But let me say, they are not our everything. Because God is our everything. Amen.
Ang Ginoo lamang mga igsoon. The Bible says, do not put your trust in princes, nor in a son of man, in whom there is no help. Psalm 146 verse 3, dili na to ibutang ang ato mga pagsalig sa kung unsa mga prinsesa or sa mga anak sa tao diri sa kalibutan. Kay nga naman, dili gayud ka na sila mo'y ultimo nga makatabang ka nato. We only have our great God. Amen. Hallelujah. That's why we don't have to rely on our own. Munang usahay mga igsoon, the Lord will take away from us na mga butang nga abi nato mo na to'y everything nato. Let's be careful of that. Kay kuhaon sa Ginoo tanang babag mga igsoon nga nagpuli kaniya sa ato mga kasing-kasing. Amen. So kung nagbulag mo sa imong uyab, it might be God is taking something from you nga imong gipuli sa iyaha sa imong kinabuhi. If God is taking something from you, it might be that thing is replacing the place of the Lord in your heart. Kaya dili ta makarely sa atong kaugalingon, mga igsoon. Maayo bitaw ko, guwapa bitaw ko, guwapo bitaw ko. We need the Lord. Amen? Kitang tanan, bata, tigulang, hamtong, batanon, naingipon o wala. Nagkinahanglan ta sa Ginoo. Amen. So we don't have to rely on our own. So let's be careful or be aware atong mga hindrances mga igsoon. Dunay mga magbabag ka nato aron dili nato mabuhian ang atong pagkamapasalamaton sa Ginoo. Now why we need to release our praise and thanksgiving? Anong kinahanglan natong ipagawas or buhian ang atong mga pagdaig ug pagkamapasalamaton sa Ginoo mga igsoon? Number 1, praise and thanksgiving put balance in our present situation. Everything should be in balance mga igsoon. Dili pwedeng kanang kung sa timbangan dili pwedeng nag-ana, di ba? Balansi ra gyud siya. Di ba natoy kanta nga too much. Everything that is too much is not good, na? Mansubra, dili na maayo. Parehas nako ansa ni? Nasubraan nagkaon. hapit ko ansa ni? Gihadlo ko sa kong OB nga kung dili ko mag careful basig mag diabetic pregnancy ko, hadlo ka po kayo ato oy. Kanang i-insulin ka. So that's why salamat sa Ginoo kay nakoy pulis nga istrikto kayong magbantay sa kung unsay akong kaunon. Nang bisag tuwa siya sa layo, manawag pa jud ko niya mukaong kog pansit kanton. Ingon siya, isa lang ha. Pag abot niya, pilay imuhang gikaon, duha. Gahi gyugulo. No? We have to put balance in everything. So I understood mga igsoon nga kana di ang diabetic diet. Walay bawal daw. Sa plato nimo sa imong pagkaon walay bawal pero everything is balance. Balance lang siya. Dili pwedeng puro karne lang. Dapat na ay 1 slice of meat, na ay 1 cup of rice, na ay 1 serving of vegetables, gulay, dinapoy fruits. Unya kay isa lang pud ka buok, kung sa saging isa ka saging, kung sa mangga tunga sa aping sa mangga. Ana lang unya kita kay inig ka og mangga upat isa ka buok, duha ka buok. No? So inana nagkat-on og pag-balance diet. Kay hindi pa huli ang lahat. Usahay kay, dili ako mukaon kay nabusog ko sa prutas. Abi natog okay kay prutas gito atong gikaon. Unya kay dili man day balanse. Mao nang nasakit ra gihapon. Dili na ko mukaon kay nabusog kay ko sa saging nilungag. Sa una saksi gyud ning mga maestra sa faith nga kung isa ka sipi nga nilungag saging hilaw, pwede na kong hutdon.
Kaya hindi na dahil taman ni hapon kay busog na. But it's not a balanced diet. So we have to put everything into balance. Mao po na mga igsoon sa atong sitwasyon sa kinabuhi. There is something that will put into balance no sa ato ang mga circumstances or present situation. Dili pwedeng nagbitay na diri bugat kay sa tanan ang problema. Pero kung makabaluta magdaig ug magpasalamat sa Ginoo mga igsoon, ang pagpasalamat ug ang pagdaig sa Ginoo maghimo na tong balanse. Amen? Balance. Dili tong nagbitay ka diri kay naglisod na kakayo. Try to thank the Lord and praise Him so that you will be put into balance. Amen? Lisod kayo ng dili balanse, oy. No? That's why we are being reminded, Philippians 4:6, do not be anxious about anything but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Amen. Sulti lang gud sa Ginoo mga igsoon. Isulti lang nato diha sa Ginoo. Pasalamat ta sa iyaha. Magampo ta sa iyaha sa tanan natong mga giatubang. Pray to the Lord. Mao nang inig naay mga teacher. Grabe jud kay mo nagyan sakit kayong giagian. What we can say is really we can just pray and thank the Lord. Amen. Usahay ang mga tao nga dili anad ani maingon nga grabe pud ingon ra man tag magampo magpasalamat wala naman sila kabalo sa tinuod gud na akong nabati. Pero sa mga nakasinati sa kaayo sa Ginoo mga igsoon, we will all understand masabtan nato kung unsa kining magpasalamat lang sa Ginoo, magampo lang sa Ginoo, magdaig lang sa Ginoo panahon sa atong mga kalisdanan. Amen. And everything will be put into balance. Naglisod ka sa imong module, sa mga estudyante, ang mama di ay, ang mga mama di ay mo'y na-stress. Ingon sila, kanus-a pa man unsa na, face to face. Kay wa na bunog na kayo ilang mga anak. Hurot nagkusi. Bitaw mga igsoon, in everything sa tanan man unsa man mga pagpanginahanglan, we can pray. Amen. And thank the Lord for His help. Lord, di na jud ko kabalo kung saon ni, pero salamat nga imo kong tagaag kaalam kung saon ni. Amen. Kana mo ampo bitaw ka na mga igsoon, mabawasan ng imuhang mga words nga dili maayo. Nga imong mabungat og imong masulti. Nga mosamot og kadungol ang bata. Akong pagumangkon inirabag badlungon mo ana dayon siya. Dili na ko diri mo puyo oy, daghan kay mamadlong. And sometimes it's true kay tungod sa imuha ng ka-stress pod. Dungulan na gyud nimo oy, gahian na gyud kay nimo ulo oy, iya gyud kay nimo oy. Nawan nabungol o naburyong na ang bata sa hingon ana nga mga pirmi niyang nadungog gikag buntag hangtod gabi. Dili lang si mama, napa si ate, napa si lolo, napa si kuya. But in everything, gingon ni na mga igsoon, in everything, do not be anxious about anything. But in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Amen? Naaba kay mga pagpanginahanglan karon mga igsoon, naaba kay giatubang karon sa imuhang present nga sitwasyon. Give it all to the Lord. Amen? And He will make it to pass. Sa imuhang kinabuhi. Don't wait to offer praise and thanksgiving to God until things are okay. Ayaw paghulat nga, mudayeg ka sa Ginoo, unya na lang inig okay na. Ano sa pa na ma-okay? Hinsamot o kadili okay. Mas maayo mo pasalamat ka sa Ginoo mga igsoon. Praise Him in every situation. Amen. Praise Him for who He is and what He has done in your life. Praise Him that you are saved and delivered, healed and headed to heaven. Amen. Mga igsoon, siya mo ay nagluwas nato, siya mo ay nag-ayo ka nato sa itong mga balatian.
No, kung dili man ta niya ayuhon diri sa kalibutan mga igsoon, moatubang man kita sa kamatayon, sama sa nahitabo ni Mami Densi mga igsoon, but we believe that we will be going to heaven. Amen. Kadaugan gihapon ang tanan. Hallelujah. There is so much to be thankful for. Take time to thank Him each and every day. Amen. Hallelujah. Then watch as the power is released in your circumstances in a way that scare and fear can never accomplish. Amen. Kinibita mga igsoon, pagka mapasalamaton sa Ginoo, makita nato ang gahom sa balaang espiritu nga mugula, nga dili mahimong magmadaogon ang kahadlok, ang katalawan, dili mahimong magmadaogon sa tumaki na buhi. Amen. Because there is greater power in us as we release this praise and thanksgiving diha sa atong buhi nga Dios. Amen? So praise and thanksgiving put balance in our present situation. Number 2, ikaduha, why we need to release our praise and thanksgiving. Because praise and thanksgiving wipe out the devil in our present situation. Amen? Papaon niya ang presensya ni Satanas mga igsoon sa atong present situation. Amen. Unang kinahanglan mo daig ta kabalo mo sa unang panahon sa Old Testament ang mga katawhan sa unang matubang sa ilahang gubat, pagdaig raman kanta nag-awit sa Ginoo. Karon wala lang tay bugas, nalukop tag pangaway, nalukop tag pangitag taong masunggal. Ikaw manggod, wa mo kunin mo gibayran, dugay na kay ni imong utang. Naungkat pa tong mga kagahapon. Or mangitag bikil, gamay na kayo, pero ang mga tao, mga igsoon sa unang panahon sa Old Testament, when they face battle, they will just praise the Lord. They will just sing to the Lord. And they will just give thanks to the Lord. O ang kadaugan ilang mabatunan. 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is the will of God, of God in Christ Jesus concerning you. Praise and thanksgiving are powerful spiritual weapons that come from highly developed faith, and they are often the final step before receiving from God. Maigsoon, di nato madawat ang kadaugan gikan sa Ginoo kung dili ta maantigong mupadayag sa ato mga pagdaig ug pagpasalamat diha sa Ginoo. Mao ni siya ang highly developed, mao kini siya ang powerful weapon, spiritual weapon nga highly developed ni siya pinaagi sa ato ang pagtuo ug pagsalig sa Ginoo. Amen. Unang kinahanglan, tuo lang, salig lang sa gahom sa Ginoo. Kay ang Dios gayud magapamuhat sa kahibulungan nga mga paagi mga igsoon. Walay laing gahom nga makahimo natong magmadaogon sa ato ang mga pagpakigbatok matag adlaw. They are sure signs that you have faith in His word and have conquered unbelief, and that's the power, a powerful place to be. Mo na mga igsoon nga kung natin mapagpanginahanglan, there is no other powerful place to be than being in the presence of the Lord, sa presensya sa Ginoo. Amen. Duol sa Ginoo, iampo sa Ginoo, ihilak sa Ginoo, isulti sa Ginoo ang tanan. Amen. Kay kung sa tao ka musulti mga igsoon, madugangan ang imuhang kabugaton. Madugangan ang imong problema. Pero kung diha ka mo duol sa Ginoo, there is sure power that comes from His Holy Spirit to help you and enable you aron nga ang espiritu or ang presensya sa kaaway mo kalagiw sa pagdagan. Amen. So, kung si Satanas nag-uyog sa imong pagtuo mga igsoon, ayaw dagan, don't retreat, ayaw tago, manago man ta. Dayon, palayo sa Ginoo, palayo sa presensya sa Ginoo. Pero atubanga ka na igsoon. Face that mountains and challenges. Pinaagi sa authority nga gikan sa pulong sa Ginoo. In the name of the Lord Jesus Christ, by praising and thanking Him, victory will be yours. Amen? Hallelujah.
Kung na ang presensya sa Ginoo mga igsoon, mokalagyo-gyud ang presensya sa kangit-ngit. O nang kinahanglan nato ang pagdaig sa Ginoo o pagpasalamat kaniya. Kay tungod ni ana mapapahagayod ang presensya sa kaaway. Ang presensya ni taning kung unsa man ang ato ang giatubang nga sitwasyon. Amen. It wipe Thanksgiving, praise and thanksgiving wipe out the devil in our present situation. Lastly, praise the Lord. Praise and thanksgiving bring God in our every circumstances. Kaganina, papahawaon niya ang espiritu sa kaaway, ang presensya sa kaaway, and that's why mupuli ang presensya sa Ginoo. Amen. Because when God is there, kinsa pa may makaduol mga igsoon. Walay presensya sa kangit-ngit or sa dautan nga makaduol ka nato when the presence of God is in us. Amen. The Lord inhabits the praises of His people. Psalm 22:3 it says, "But you are holy, O you who dwell in the holy place where the praises of Israel are offered." And there is also another verse that the Lord inhabits the praises of His people. Naa siya dinha sa mga pagdaig sa iyang mga katawhan. Amen. Sa mga pagpasalamat, pagsimba sa iyang mga katawhan. So, what we have to be reminded, God never loses a battle. Sukad-sukad mga igsoon, wala na pildi ang Ginoo sa mga pagpakigbatok kung unsa man ang mga gubat nga giatubang mga igsoon, wala na pildi ang Ginoo. Amen. God never loses a battle. So what we should do, unsa man ang atong dapat buhaton, start praising the Lord. Amen. Praise the Lord. Igula sa atong mga baba ang mga pagdaig sa Ginoo. Praise when you don't feel like doing it. Dunay mga panahon that we don't feel like doing it, right? Kapoy, laay, nasakitan imong pagbati, you don't feel like doing it. But praise Him instead. Praise Him instead. Amen. Give Him thanks. He inhabits the praises of His people. We can praise, you can praise your way to healing. Praise your way to financial breakthrough. Praise your way out of an unwanted assault of your character. Anong usahay, masakitan ta kay daghang mahilabot nato. Usahay ang pait, anang tapad nimo, ayog lingi. Kauban nato sa panimalay, kauban sa church, kauban sa trabaho. But we can praise, you can still praise the Lord. Amen? We can still praise the Lord. When we are in trouble, when there is trouble, praise and thanksgiving bring glory. Amen? Unata sa hilabihan nga kalisod or problema, ang pagdaig ug pagpasalamat magdalag kadaugan. Wow, it's just simple lang unta kayo mga igsoon, no? Pero sometimes it's hard to do. But thank the Lord for reminding us today. Amen. Hallelujah. So dihang atong mai-release ang presensya sa Ginoo mga igsoon sa atong pagdaig ug pagpasalamat sa Ginoo. When there is the presence of God dinha sa atong present situation, ang atong mga kaaway or ang mga espiritu sa kangit-ngit, they will leave us. Amen. Munang importante ang presensya sa Ginoo mga igsoon. Paunsa magpabilin ang presensya sa Ginoo sa atong mga sitwasyon, sa atong mga present situation and circumstances is being in the presence of the Lord by giving praise and thanksgiving. Amen. Kung puro mga pagbagut-but o puro mga kasakit ang mugula sa atong mga baba mga igsoon, paborito na sa kaaway. Naduulan ka. Pirmi na din hang naa. Ang kaaway or ang espiritu sa kangit-ngit mo ay mudumala sa atong mga pagbati ug sa ato ang mga huna-huna mga igsoon. But when we release our praise to God,
mukalagyo pagdagan ang mga espiritu sa dautan nga maoy nag-take control sa itong mga pagbati ug hunahuna. Amen? So let's replace all those negative things in our hearts and minds with praises and thanksgiving. Praise God in the morning. Praise Him at noon. Praise Him at night. Praise Him at all times. Amen. Then we will be sure of the victory that God has in store for us. As we close, do na tay daghan nga mga rason nga ipasalamat sa Ginoo mga igsoon. There are so many reasons to give thanks to the Lord because He is our great God. Karon nga nakabalo na kita kung unsaon nato mga igsoon, pagpagawas, pagpadayag ang ato ang mga gamhanan nga pagpagdaig ug pagpasalamat sa Ginoo. Let's take a stand in praising Him and facing our enemy with this spiritual weapon that we have. Pinaagi lang sa mga pag-awit ug pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Ayaw pagpakahilom sa imuhang pagdaig ug pagpasalamat sa Ginoo mga igsoon, because by raising our praises to God, by lifting up our praises to God, sa atong pagpadayag ug pagbungat, sa atong pagpasalamat ug pagdaig sa Ginoo mga igsoon, it breaks the chain of our lives. Amen. Whatever it is, whatever need, unsa man ang ato mga pagpanginahanglan, there is power as we lift our hands in praise and thanksgiving to our God. Amen? Hallelujah. Let's all stand up in the presence of the Lord as we continue to give Him thanks, mga igsoon. Initak na. He never fails. Wala siya napakyas, mga igsoon, sa pagpakita sa iyang gahom. As we replace all our fears, our concerns, and negative things, ang tanan nga mga kabugaton, ang tanan mga problema, pagpanginahanglan nga ato ang nakita o naa sa ato ang sitwasyon karon, kung atong pulihan, pagpasalamat o pagdaig sa Ginoo, patunan nato gayod ang tinuod nga kadaugan diha sa presensya sa Ginoo. Hallelujah! Hallelujah! Start praising the Lord. Start lifting up His name. Start giving Him praise. Start giving Him thanks. Hallelujah! 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 Oh God, we praise You, Lord. Amo kang giday, Ginoo, niningtak na. Amo ka, Ginoo, gipasalamatan, O Dios. Hallelujah for what You have done, O God. Dalaygon ka, O Dios. Thank You, Jesus. We give You praise, O God. Hallelujah. Dalaygon ka, Ginoo. As we lift our voices, O God. Hallelujah. As we lift our hands, O Lord. As we raise all our hallelujahs, O God. Hallelujah. The enemies will flee, O Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. We give You praise, Jesus. We give You praise, Lord. Dalaygon ka, Ginoo, sa walay katapusan. Dalaygon ka, O Dios, sa walay katapusan. Hallelujah. You are worthy of our praises, O God. You are worthy of our praises, Lord. Dalaygon ka, O Dios. Dalaygon ka, Ginoo. Hallelujah. Pasidunggan ka. Pasalamatan ka sa imong mga katawhan. Thank You, Jesus, sa imong mga niluwas, O Dios. Hallelujah. Kami nga mga nakasinati, Ginoo, sa imong makaayo, sa imong kaluoy, sa imong grasya. Oh, let us praise You, Lord. Let our praises be made known, O God. Hallelujah. Tuguti kami, Ginoo, nga mapasalamat kanimo. Tuguti kami, O Dios, nga mapadayag sa among mga pagkamapasalamaton diha kanimo, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Forgive us, O Lord, sa mga panahon that instead of giving You praise, Lord, we have questions. Instead of giving You praise, we turn away from You, Lord. Sa mga imbis, Ginoo, mapasalamat lamang kami kanimo. Magsimba lamang kami kanimo, mudaig lamang kami kanimo, Lord. Nagpalayo kami kanimo, Ginoo. Pasayloan kami sa mga panahon na among ipatigbabaw ang among mga pagbati, O Dios. Instead of going to You, Lord, instead of drawing near to You, O God, forgive us, O Lord.
Hallelujah. Teach us, oh God, to praise you, Lord. Teach us, oh God, to raise our praises, oh Lord. Louder, oh God. Louder, oh Lord, than the unbelief, oh God. Louder than our fears, Lord. Louder than our weaknesses, oh God. Help us, oh Lord. Help us, oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Dalaygod ka, O Diyos. Dalaygod ka. Salamat, Ginoo, sa imuhang gahom. Salamat, Ginoo, sa imuhang gamhanan nga mga pulong. That when we raise our praises and thanksgiving to you, O God, there is power, O Lord, and there is victory, O God. Tudloy kami, Ginoo, sa pagkamapasalamaton kanimo. Tudloy kami sa pagbungat sa mga pagdaing kanimo. In every situation, O God, sa tanang sitwasyon sa mong kinabuhi, sa tanang panahon, magdaing o magpasalamat kami kanimo. Dalaygod ka, O Diyos! Dalaygod ka, O Diyos! Hallelujah! 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 Ayaw pukig soon ang imong pagpasalamat sa Ginoo. Say it to the Lord! Shout it out to the Lord! Hallelujah! Hallelujah! We praise you, Lord. We praise you, Jesus. Salamat, O Diyos. Thank you, O God. Thank you, Jesus. We praise your name. We praise your name, Lord. Inipaingo sa mga pulong, O Diyos. Ang among pagkamapasalamaton kanimo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We give you praise, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your love. Thank you for your grace and mercy. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Dalaygunda. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
tanan. Ikaw lamang. Hallelujah! Hallelujah! We praise you, Lord! We praise you, Jesus! Dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan. Hallelujah! We praise you and we thank you, O God. In Jesus' name, amen, amen.